Magandang umaga po sa ating lahat. Andito po si Professor Tonton Contreras at ngayon ay espesyal na araw sapagkat ako'y nagbabalik sa aking regular at mas malimit na usapang politika. Doon po sa mga hindi nakakaalam, ngayon po ay birthday ko, November 20. At ito ang aking pa-birthday sa inyo kasi pansamantala pong tinigil muna yung punto de vista. Re-reprogram, kung nakita nyo, nag-reformat ang Rise and Shine Pilipinas. So, minarapat nila na papahingahin muna ang punto de vista at tingnan kung anong mangyayari after that. Nananatili pa naman akong kasama sa board of directors ng PTB4 at nagpapasalamat po tayo sa pamunuan ng Rise and Shine Pilipinas, sa executive producer nito na si Ma'am Seni, at sa lahat ng mga naging kasamahan ko sa Rise and Shine Pilipinas. Napakalaki po ng karangalan ko na mapasama pabilang sa programa for the past 5 months since July. Dahil po nagpahinga muna ang punto de vista, balik po tayo ngayon sa regular programming natin sa usapang politika. Dati-rati ay MWF naman talaga. Ginawa lang nating once a week because of punto de vista. Nakakapagod naman po pag nakikita nyo ako lagi, hindi ba? Hindi naman yun, ma'am. Hindi naman maganda yon, di ba? Na para bagang ako na lang nakikita nyo na ako na lang. So anyway, eto mas matagal-taga, mahaba-haba ng kaunti kasi hindi kasing haba nung usapang politika na pang weekend. Pero maikli uli, mga 10 to 15 minutes lang. Pero mas MWF na at mas nakatutok tayo sa isang paksa. Ang akin pong pagbabalik na episode ay pag-usapan natin ang something na hindi masyadong political. Kasi usapang politika ito pero hindi masyadong political, kaalaman. Kasi ang layunin ko po sa pagkakaroon ng ganitong vlog ay mas maipaintindi sa mga ordinary mamamayan, mas magkaroon tayo ng knowledge about things na tungkol sa politika. Ngayon, pag-usapan natin itong bundok, gubat, puno at bagyo. Kasi maraming naglalabasan ngayon na mga pahayag at maging ng mga ahensya ng gobyerno na tinitingnan na malaking papel ang ginagampanan ng Sierra Madre Mountain Range sa paghina ng bagyo na si Pipito. Ah, at ito ay kailangang magkaroon ng clarification kasi baka less mag-create ng confusion at maging misleading. Medyo kontrobersyal ang sasabihin ko, maraming maaaring hindi maniwala dito, pero ito po ay alam niyo, may nagtatanong, ano naman karapatan niya ni Professor Contreras sa magsalita tungkol sa mga science na yan? Hindi yun ninyo alam. Ang undergrad ko pa ay forestry. May master's ako sa forestry at ang PhD ko syempre sa political science. Meron din ako master's sa political science. At ako pa ay nagtatrabaho ngayon sa School of Environmental Science and Management sa UPLB bilang isang profesor. So ako po ay pag nagsasalita, hindi naman po ako basta na lang nanghuhula, 'di ba? Doon sa mga nagsasabi, ano naman ng K ko? Hindi naman po sa nagyayabang. May alam naman po tayo diyan. Hindi lang po sa Google ko nakikita ito, ang binabasa ko po mga actual na scientific journals. Okay. By the way, yung background ko po ay yan ay pangalagaan ng Sierra Madre, ang ating tagapagtanggol laban sa mga bagyo, Save Sierra Madre Day. Ito po ay pinalabas ng Climate Change Commission, isang ahensya ng gobyerno, under the Office of the President. Okay. So sa credit po nila sa kanila po yan galing. Lest meron magsabi na hiniram ko lang. Hiniram ko naman talaga yan. Hindi ko naman po pinagkakakitaan ito eh. Kaya fini-feature ko na lang, ina-advertise. Okay. Tama nga naman po kasi nasabihin natin na ang Sierra Madre nakakatulong sa pagbasag ng bagyo. Kasi ang bagyo po, kapag yan ay tumatama sa lupa, sadya po talagang humihina yan. Kahit po ang tamaan yan ay walang bundok, kahit po yan ay kalupaan na flat, habang pumapasok yan inland, yan po ay nakakaranas ng paghina. Natural po yan. Bakit? Sapagkat ang mga bagyo po, ang pinagkukunan po ng enerhiya niyan, yung dagat. Lalo na't ang dagat ay tumaas ang temperatura, yung mga tinatawag natin mga warm temperature ng dagat. So, nabubuo po ang mga bagyo sa dagat. Wala pong nabubuong bagyo sa lupa. So, nabubuo sa dagat.
At doon siya kung tumatagal, di ba nagsisimula muna yan ng depression, tapos magiging tropic storm, magiging typhoon, magiging super typhoon. Habang malayo yan sa kalupaan, naglalakas yan, lumalakas, nag-gain yan ng energy mula sa warm waters ng Pacific. At pagkatapos, pag yan ay tumama na sa lupa, dahil nawala na yung mata na napapunta na doon sa lupa, hindi na siya in contact sa water na warm. So talagang mawawalan siya ng energy. Okay. So yun po yung scientific fact. Ang dahilan kung bakit ang bagyo ay humihina pag tumatawag sa kalupaan ay dahil sa ito ay nawawalan ng source of energy. Ganun pa man, may papel pong ginagampanan ang mga bundok at mga burol o kahit na mga struktura din. Kunyari, isang bundok, isang burol, or kaya mga kabahayan. Yan ay magpapabagal din po talaga at babasag ng hangin. Okay? So ang Sierra Madre po, very strategic yan. Nasa eastern side yan ng Luzon. Talaga naman pong makakatulong yan sa kung masabi natin, ay binibreak, dahil bukod sa nawala na ng energy yung typhoon, ay nakaka-encounter pa siya ng ganitong klase ng mga ah, maaring magdulot ng puwersa na counter sa bagyo para mabasag ito o humina lalo. Pero ganun pa man, ang bagyo po kasi hindi lang naman hangin ang tinitingnan. Ang hinihintay po ng hangin, ang bagyo, ang isa sa mga pinagkukunan din ng mga pagkasira ay ang tubig, labis na tubig. Okay? So, ayon sa mga pag-aaral ng siyentipiko, in fact, yung bagyo nga, kapag tumama sa bundok, maaari pang magdulot ng mas mataas na precipitation. Ibig sabihin yan, mas lumalakas yung ulan kasi nabubunggo nga niya eh. So yung hangin maaring nasa ganito po yon. Tama naman po, kayo humingi ng paumanhin kung misinterpret yung post ko sa Facebook. Ang Cagayan Valley, maaring matulungan ng bagyo. Ng Sierra Madre. Kasi sa kabila siya eh. Galing sa Pacific yung bagyo, galing sa Aurora. Pag tumama sa Sierra Madre, ang mas natatamaan ng husto, yung mga nasa eastern part ng Sierra Madre, yung Aurora, lumalakas ang hangin lalo, lumalakas ang ulan. Pero sa Cagayan Valley, nababawasan na sapagkat andun nga sila sa kabila. Kaya lang, ah, kung ito'y locational and specific, sapagkat yung sa Cagayan Valley, maaring naliligtas sila, pero yung overall effect ng bagyo sa entire Luzon Island ay hindi pwede nating masasabi na humina o bumaba. Sapagkat doon sa kabila, yung pinanggagalingan na maaring sa Aurora, dahil yun ay nakaharap sa Pacific Ocean, lalong titindi pa yung ulan. Yan ang sinasabi ng mga scientist. At kung pansin nyo, yung bagyo, kapag galing naman sa north, di ba? Pag merong yung hangin, papasok sa Cagayan Valley, galing Cagayan, di ba? Ay hindi nagiging yung Sierra Madre. Now, nalilimutan din natin na pagdating sa Sierra Madre, may kabila ito yung Cordillera Mountain Range. So kung ano man yung hangin na lumagpas sa Sierra Madre ay babangga sa Cordillera, di ba? So, inuulit natin, ang maaring magkaroon ng significant effect ang Sierra Madre ay sa hangin. Pero pagdating sa ulan, may mga lugar na mas maraming ulan kumpara mo sa iba. So, kung ang mga taga-Cagayan nakakaramdam ng paghina ng bagyo, maswerte sila. Pero sa ibang lugar, katulad ng Aurora, katulad ng Isabela sa nakaharap sa Pacific Island, o yung mga bayan ng Cagayan na maaring hindi katulad ng Santa Ana, yung mga na doon sa bandang north na hindi sa na maaring mas exposed ay hindi ganoon yung epekto. So inaalis po na kasi natin dito. Alam mo in science, we have to be very careful in using a cause as the effect. Nakakatulong ang Sierra Madre pero
ang iniiwasan kasi natin dito, yung mga tao isipin na, dahil may Sierra Madre, okay na yan. In fact, ang mas importanteng tingnan natin, yung mismong bundok, ano yung laman noon. Kasi kapag ang bundok ay kalbo, wala pong puno, walang gubat, ay baka maging mas mapanganib pa sapagkat kapag umuulan pa din ay talagang mas matindi ang epekto nito sa erosion, sa landslide, pagdating sa flash floods. Yun ang maari pang maging dulot ng mga kalbong bundok. So, pag sinabi natin na ang bundok ay nakakapagtanggol sa bagyo, huwag nating tingnan lang yung bundok, ang tingnan natin ano yung laman nun. Anong meron doon? 'Di ba? Baka naman bundok yan pero kalbo na yan. Aba, mas makanganib ka dyan. Kasi ang pagragasan tubig niyan mas matindi. Kasi wala nang hold. Kasi ang wala nang nag-hold ng soil. Kasi isa yan sa epekto ng gubat at puno sa bundok eh. Kapag merong puno at gubat, mapuno pa, malaki pa ang gubat, malawak pa ang gubat sa isang bundok, mapashare madre yung iba, yung effect ng absorption yung puno kasi may roots yan, yung ano sa halip na dumaustos yung tubig ay na-absorb yung mga tubig. Okay? So hindi gano'n katindi yung pagbaba, hindi isang ragasa. At saka napipigilan din because of the root system, napipigilan din siyempre yung pag-landslide. Pero ito rin ang sasabihin natin. Ito kailangan din natin itong linawin, ha. Muli, inuulit ko, ang bundok nakakatulong sa pagsangga, pero kung ito ay kalbo, baka mas magdulot din ito ng may mga ibang klase ng trahedya sa tao. Kaya kaya nga natin kino-correct ito. Kasi ayaw natin na isipin na porket may Sierra Madre, okay na. Kailangang pangalagaan natin ang meron doon. Yung mga puno at gubat doon ang ating pangalagaan. Kasi per se, ang bundok talagang nakakasanggayan ng hangin. But at the same time, natural naman talaga na kapag ang bagyo ay pumapasok na inland, talagang hihina yan. Tingnan mo na lang sa China, sa Hong Kong. Pag tumama na yung bagyo at pumapasok na sa China, wala namang mountain range doon, humihina na yan. Sa Amerika, yung mga hurricane na pumapasok sa Louisiana, doon sa ilalim sa Gulf of Mexico. Pag tumama sa Amerika, wala namang mountain range doon, ha. Kapatagan yan. Pero humihina habang pumapasok sa loob kasi nawawala na siya ng source of energy. So maraming factors ang dahilan kung bakit humihina ang bagyo. At ang bundok ay isa. Pero sabi ko nga, huwag masyadong magpakampante na porket may bundok, hihina na yan. Kailangan tingnan natin ano yung laman ng bundok. Kasi kung yan ay kalbo, baka humina ang hangin, pero dahil malakas ang ulan, baka yun ay madali tayo ng mga landslide at mga pagguho ng lupa. Now, punta tayo dun sa ano bang papilagagampanan nga ng mga puno. Kasi kanina, sinabi ko nga na nakaka-importante yung gubat at puno. Pero ito rin ang punto, lagi kasi nagsasabi, magtanim tayo magtanim ng puno, magtanim ng puno para maprotektahan natin ang pagbaha mula sa bagyo, di ba? Malinaw naman na talagang katulad nga ng sinabi ko kanina, pag maraming puno ang bundok, mas nakakaprotekta to pagdating sa landslides, mga flash floods. Okay? Ah, now, pero eto naman kasi, at saka idagdag ko pa, kapag yung mga mangrove naman, yung mga puno sa tabing dagat, 'di ba? Kapag yun ay naando, nakakatulong yun mas pamaharang yung mga storm surges. Kasi kung open yan, talagang matindi ang dating ng mga malalaking alon. Pero pag mayroon yung mangrove swamps doon, mangrove forest, makakapigil. Parang katulad din ng bundok na pipigil yung hangin. Okay? O napapahina. Hindi napipigilan yung hangin pala, sorry. Napapahina. Ganun din yung alon, na napapahina din yung pag-alon, yung malalakas na alon o storm surges. Pero ito naman, huwag naman tayo magkaroon pa ng generalization sa puno, nakakatulong. Kasi isa sa mga nangyayari kapag ang mga puno ay natutumba, pwede rin ito maging threat sa buhay ng tao. Kapag ang mga puno ay nabagsakan ng iyong bahay ng puno, malaki, di ba ikay malagay sa alanganin dyan? Diba? Ang mga puno pag natumba, maaring mag-create pa ng sakuna sapagkat yung mga nababaling mga power lines,
Yan. At saka alam natin na kunyari ang puno, maraming puno sa tabing ilog tapos biglang magtumbahan yan dahil gawa ng ano ng bagyo, ay nagkakaroon ng damming effect kasi kung maraming puno nagtumbahan sa ilog, sa halip na yung tubig ay free flowing, pwede pang maging cause ng baha. Okay? At isa sa mga nagiging problema din natin, pag bagong bagyo, maraming nagtutumbahan ng puno at nakakaharang sa kalye, tuloy hindi nagiging balakid sa maaring paglikas ng mga tao palayo sa isang lugar na devastated, or worse, yung mga gustong unang mga magbigay ng tulong, yung mga first responders ay hindi kaagad makapasok sapagkat barado ang mga daan. So, importante po dito yung lokasyon saan mo tinatanim ang puno. At pangalawa, anong klaseng puno ang gagamitin mo? Yung puno na ba yun, deep-rooted ba yun? Yung ba ay madaling matumba, brittle ba yun? Yung ba ay malakas sa pananangga sa hangin? O baka hindi naman, madaling malababaw lang ang ugat? Eh di ganun. Eh di nagsahalip na makatulong, nabagsakan pa yung bahay mo, na aksidente ka pa, at nakakasagabal pa sa mga mobility ng mga taong tumatakas sa bagyo o kaya dun sa mga ahensya ng gobyerno gustong tulungan ang mga nasakuna. At pag sa tabing ilog o sa tabing sapa o sa mga waterways, baka makaharang pa at madagdagan pa yung makabara sa halip na free flowing ay makabara. Ilang beses na ba nangyari ng mga punong napuputol sa taas? Hindi naman illegal laging, ha? Kasi kita mo pa yung, alam mo maraming taong nakasabi, ang dami kasing mga puno diyan kasi illegal laging, kung minsan makikita mo naman yung ugat na andun pa, buo pa yung puno eh. Ibig sabihin inanod talaga siya. Kasi kung lagyan, di tablo na yan, di ba? Putol na yan. Pero kung buong puno yan, malamang yan ay natangay sa pagragasa ng tubig sa taas. Ngayon, kapag yan ay nagbara sa mga ilog, sa halip na free ang paglabas, ay di makakapigil pa yan, may damming effect. Kung sa parang dam yan, ay di lalong nabaha yung mga lugar na sa tabi ng ilog. So yun po, ang gusto ko lamang sabihin ngayong umagang ito, ang aking buwan manong pagbibigay sa inyo ng aking muling usapang politika. Bagamat hindi politika ang pinag-usapan natin tungkol sa birthday ko, pagbigyan nyo naman ako. Tungkol naman sa environment, para educational. O sige, hanggang dyan na lang muna tayo. Sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan, na-plus ko yung mga puso at napabago akong panahon sa buhay, lalo-lalo sa usapang politikal. Dahil sabi sa kanyang Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa kanyang UP, serve the people. So, sige. So, Biyernes ulit. Kita-kita ulit tayo, ha? Wala pong oras to. Depende sa schedule ko. Minsan may umaga, minsan may hapon. Basta abangan nyo. Abangers na lang kayo. At balik ulit tayo. Okay? Muli, nagpapasalamat ako sa Punto de Vista sa Rise and Shine Pilipinas, sa PTV4, ang aking pamilya, sapagkat ako'y kabilang pa rin bilang Vice Chairperson ng Board of Directors, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na makasama sa programa. Samantalang namamahinga muna tayo sa Punto de Vista, kaya balik tayo sa regular programming natin dito sa Usapang Politika. Lagi kong sinasabi,